Time check tayo, it's 5:51 ng hapon, Saturday, December 14. Kibali legit nga talaga yung mga sinasabi ng mga tao na Davao City hindi na talaga kagaya dati, no, na napaka slow pacing. I mean slow pacing pa rin, pero grabe, ang dami nang nailagdag na sasakyan at mga tao dito sa syudad ng Davao. So talagang ang traffic dito, yung congestion ay walang pinipiling araw. Dati kasi nagkakaroon lang kami dito ng ganito na kadaming tao kapag ka Sunday or weekends. I mean mga Biyernes gano'n, no? And pag may event. Pero ngayon kahit pa Linggo, kahit Sabado, kahit pa weekends, wala naman talagang pasok dapat. Walang opisina, pero grabe, sobrang daming tao. Tapos yung mga tao naman dito, yung mga umaasa sa mga public transport system, talagang sila yung pinaka-apektado, no, sa pagdami ng mga tao dito sa Pilipinas. Ay, Pilipinas, sorry, sa Davao. Kita niya yan, no? Hahabulan, di ba? So dati, sa totoo lang, hindi ganyan ang namin dito, galawan. Napaka slow motion lang talaga dito. So we're no longer slow motion city. We're no longer relaxed citizens, no, of Davao, kasi yun na nga, paunahan, nag-aagawan, naghahabulan, no, takbuhan talaga para makasakay, or else di ka nga makauwi na maaga. So walang pinipiling araw, hindi na siya pwede sabihin na Linggo ngayon, Sabado ngayon, walang pasok, walang opisina, walang problema sa traffic. So hindi, no, talagang early as 3 pa lang ng hapon may na dito, traffic na, congested na, alas 4 ng hapon. Lalo na sa mga lugar na may mga intersections in traffic lights. For example, Milan sa may Buhangin, sa may Bahada, may malapit sa may mga shopping malls, malapit sa may mga crossings, no, crosswalks, crossroads. Yan yung mga area na talagang yung pila talaga ng masasakyan na mga traffic, no, talagang bumper to bumper. Pati diversion road, alam niyo, sa totoo lang, yung diversion road na yan dati, halos wala kang makikitang sasakyan dyan. Ngayon grabe yung traffic, akala mo EDSA. Totoo yan. So dati ginagamit namin ang diversion road para mas mapabilis. For example, meron na pupunta kaming, sabihin nating Toril, no, pupunta kami ng somewhere in Matina, no, like punta kami ng ng Matina. So ang gagawin namin from downtown area, imbis na dadaan kami sa may Quirino Avenue, MacArthur Highway or Quezon Boulevard, ang dadaan na lang kami doon sa may diversion road, no, Magbuhangin Avenue, tapos diversion road. Pero ngayon hindi mo na magagawang hindi mo na magagamit ang diversion road as pinakamabilis na daan para makarating ng mas maaga, mas mabilis sa iyong pupuntahan somewhere in southern part of Davao. Kasi maging ang diversion road ay nagkakanda traffic na rin. So yun lang. Bali ngayon dapat ay pupunta ako sa may Landers para doon sana maghapunan, kasi gusto ko itry yung kailan chicken, pero ako pala'y gutom, no? So naalala ko yung sabi ko sa vlog nung aking mga Landers series vlog, na hindi talaga siya pwedeng puntahan ng mga tao nagmamadali ang Landers, no, kakain ka man or magsa-shopping, kasi nga ang Landers ay napakadaming tao. Grabe yung crowded, grabe yung tao. So napakahaba ng pila, mapa Landers Central, man, mapa dining area man or mapa grocery. So sabi ko baka malipasan ako ng gutom doon sa taas ng pila, kaya dito na lang ako magkain sa Jollibee natin, no, bagong isa sa mga bagong open na Jollibee dito sa Davao City, is located sa may Acacia, diba, daming tao. So legit yung sabi na Davao City walang pinipiling araw kung kailan siya magkakaroon ng traffic. So Linggo man, Sabado man, Lunes hanggang Biyernes man,
Basta kaya Davao City, wala na, traffic na talaga siya buong linggo, daming tao. Saka haba ako yung nanonood ng mga ng mga video, I mean nag-scroll ako ng mga content ng mga video uploaded sa TikTok. Grabe pala, ang dami palang mga Tagalog na sa Davao na dito yun na nga, sabi ko na dito natatrabaho, dito na-assign ng kanilang company. Tapos hindi nila gustong bumalik ng Maynila. Dito na sila loan, nag-utang, tulugan ng mga condominium unit. Nag-acquire na sila ng mga properties sila dito para dito na sila manirahan for good. Kasi dito na lang naramdaman na payapa pa to sa lagay na to. Syempre naman, galing ka sa Kamaynilaan. So sanay ka talaga sa doon, talagang bubugan araw-araw sa biyahe, traffic. So pag napunta ka dito sa Davao City, kahit paano may makikita ka pa rin mga taong gaya nito, mga nakatayo, relax lang, di ba? Pero doon sa Manila wala kang makita mga tao doon na nakatayo, patsil-chill lang sa kilid ng kalsada at nagkikwentuhan. So mga tao talaga sa Kamaynilaan ay fast moving. Lahat laging nagmamadali, parang may karera. Halos patakbo na kung maglakad. So dito sa Davao, makikita mo pa rin ang mga tao naman ay relax. Yun nga lang talaga, dami ng sasakyan, ang dami ng tao. Talagang mararamdaman mo na yung kompetensya, sa mga upuan, sa mga pampublikong sasakyan, mga jeep, agawan. So hindi also dito yung yung gaya dati na naalala ko lang dati, di naman ako sumasakay talaga ng punuan kasi nga ayaw ko nang masikip, ayaw ko nang siksikan. Pero ngayon wala ka ng choice, or else kita mo yan, route 10 doon pa lang puno na siya. So ngayon hindi na siya uso yung yung pa-chill-chill ka, yung hindi ka sasakay pag walang pag hindi maluwag, hindi ka makauwi ng maaga. Punta tayo sa kabilang tawiran. Para kunyari kasabay ko kayong tumatawid din. Maging mga driver dito ngayon hindi na kagaya talaga dati na pwede kang maglakad sa crossing, sa mga pedestrian lane na parang nasa kusina lang, parang nasa sala. Kasi nga pati mga driver na rin nagmamadali. Maging mga driver na rin in a hurry, rush na rin sila. Kung maglalakad ka dito na parang nasa kusina lang, nasa sala, talagang bubusinahan ka. Nakakahiya kaya yun, nakakapanliit sa sarili. Kaya yun, kaya kapag tatawid ka sa mga pedestrian lanes, syempre bilisan mo, kung pwede lang ay tatakbo ka. So ako lang talaga yan, naaawa lang sa mga senior citizen, kasi may mga senior citizen na hindi mahalata ang senior citizen sa body build nila, pero yun pala na sila, may edad na. Lakad pa tayo dito na area, makita ninyo daming mga nakaabang, nakapila hanggang abot sa may Ateneo de Davao University. Daming mga nakaabang doon ng mga pasahero na gusto nang makauwi. So okay na tayo dito. Wala, pinakita ko lang sa inyo update no Sabado. Totoo ba nga ba kung Davao City ay wala nang pinipiling araw ang traffic? So the answer is yes, legit. Kahit Sabado, kahit Linggo, traffic sa Davao City. Kakain na tayo at gutom na rin no? So maraming thank you, sana ay nagustuhan nyo ang ating munting video. Bye bye, ingat sa